Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics lang din. So, mga ipipani ko lang to eh. Kasi, di ba, yung mga babae sinasabi nila, lahat ng lalaki SEX lang habol. Totoo naman yun, lahat naman din talaga ng lalaki. Kahit pa sabihin mong pangit yan, average looking or pogi, is yun lang din talaga habol. Kasi, yun lang din naman mapoprovide ng babae rin talaga eh. Pero, meron ding isang side na babae rin is habol din, din nila din yung SEX. Pero, sa mangilan-ngilan lang. Ibig sabihin niya sa 20% lang. So, usually, itong mga babae na to is sub 5 to. Kasi, di ba nga yung nakaka FWB. Actually, parang FWB na rin yun or fuck body. Tawag niya doon is sneaky link. Biruin mo babae na nagba-blackpill sa akin. Sinasabi nila yung mga pinagagawa nila. Kasi nga sub 5 sila, di ba? Tapos below sila sa akin. So, sinasabi nila yung mga pinagagawa nila. Tsaka yung mga term nila, sneaky link, ganun nga. Hindi na raw uso yung friends with benefit na tawag, corny daw. So, yun yung sinabi niya sa akin. Tapos, parang feeling ko nga lang din talaga is parang ginagamit lang din ako. Kasi nga explorer nga yung mga babae, di ba? Lalo na pagka nandun sila sa 18 to 25 at hindi naman sila salat. Ibig sabihin hindi mahirap yung babae, hindi pa naba-blackpill ng buhay or survival side ng buhay. Although nagtatrabaho na siya dati, pero syempre may party pace pa yung mga babae na yun. Yung exploration kagaya ni Maris Racal. So, siya is pagka opposite yung duty namin is pag break niya 1 oras, nag-e-effort pa talaga siya na pumunta dito sa flat ko. 5 minutes walk kasi to eh, from pinagtatrabahuan namin. So, kada break is pumupunta siya dito. Parang i-pleasure ko. Minsan nga kahit nga wala ako sa mood, is hindi ko tinatanggi yun. Kasi nga, biyaya na rin yun. Pero, parang yung burden pa rin talaga ng performance na sa'yo pa rin talaga kahit na pogi ka. Kasi, hindi na uulit yun kung failure ka sana sa kama talaga eh. Tsaka, yun nga, napansin ko nga is hindi naman sila nagtatagal talaga. Is habol lang talaga nila is yung ano lang talaga, SEX lang. So, majority ng babae, ganito yung nararamdaman nila. Sa mga lalaki naman na pinili is ganito rin yung nararamdaman nila. Kasi promise, lahat ng mga naka-FWB ko, hindi ka ihahag yan. Wala ring ano, basta, may kiss, may ganyan. Pero yung parang hug ganun, walang ganun, walang hug-hug. Dito yan sa West. Pero sa Pilipinas, naranasan ko hinahag ako eh. Pero alam ko may feelings kasi yung ibang babae na naka-FWB ko dati kaya ganun hinahag eh. Pero ito kasi, itong mga nandito kasi sa westernized country is wala talaga silang feelings. Dahil hot lang talaga yung lalaki na yun at nape-pleasure sila kaya nila pinagbibigyan ng SCX, binabato nila yung sarili. Tapos meron din kami isang katrabaho, sinabi niya, hindi ko nasasabihin yung pangalan ng babae na yun, katrabaho ko rin siya. Sabi may rotation daw, roster daw yung babae na yun. Tapos tinanong ko kung ano ba yun, kalahi niya rin. Sabi niya, hindi niya na alam. Kasi hindi na sila nagkukwentuhan dyan about sa mga ganyan. Pero yun nga, alam nila yung mga roster. Nabanggit ko nga rin yan sa inyo, di ba, yung categorization ng babae. Meron silang lalaki na panglabas-labas, meron silang lalaki na pang F-body, meron silang lalaki na magagamit as parang emotional tampon, ganun nga. Pero meron ding ibang babae na nagpapatira talaga sa maraming lalaki na hot. Yung namimili lang talaga sila ng lalaki talaga na hot. Tapos nagpapatira sila doon. Bali, ito yung mga promiscuous na ano. Medyo delikado yung gano'ng strategy kasi magkaka-STD ka tsaka HIV. So, yun nga.
Yung black pill din babae rin talaga magba-black pill sa'yo eh. Tapos biruin mo 22 pa lang yun, mas marami pang ang alam sa akin. Pero kung sa performance, syempre mas maano ako, mas magaling ako doon kasi nga matagal na ako may experience din eh. Pero yun nga rin, iba blackpill ka talaga nila, ng mga kalokohan talaga nila. Tsaka meron talaga mga babae na SEX lang din habol talaga dun sa lalaki, which is na-experience ko nga yan. Dahil nga sa categorization. Hindi nga sila nagtatagal eh. Parang sa break, sabi ko magstay ka naman dito na ano, pwede ka matulog. Sabi, ano yan, magsisinungaling ako sa parents ko, hindi ako nagsisinungaling. Tapos sabi niya ganun. So, one time pa nga kagabi ba yun? Sinabi niya sa akin, ano, anong tawag dito? Pwede raw siya magstay ng 2 oras, 1 hour to 2 hours daw dito. Tapos, ibook ko raw siya ng Uber, hati daw kami. Hindi ako pumayag, sabi ko, I change my mind, sabi kong ganun. I-reschedule na lang natin, sabi kong ganun. Kasi ayoko talaga maglabas talaga ng pera eh. Kasi sabi ko may iipunan ako kasi meron pa nga akong parent, 'di ba? Eh nasa Pilipinas yung nanay ko. Syempre, anytime kung magkasakit man yun or ano, is paghahandaan mo yun na yung gastusin sa hospital. Hindi ko sinabi yung senaryo na ganun kasi syempre malakas pa naman yung nanay ko pero matanda na yun syempre. Pag-iisipan mo yung sure na mangyayari talaga. So yun yung sinasabi ko, nagtitipid ako na ayoko gumastos. Eh dahil libog na talaga siya. Parang sinabi niyo, sige, another option. Pupunta lang daw siya dito ng 30 minutes. Tapos ikakatch niya raw yung bus ng 11:37. Last trip yun ng bus eh, 11:37. So, syempre, burden of performance naman sa akin yun dahil matagal talaga ako labasan, 30 minutes. So, minadali ko para talagang pagod pa ako nun. Kasi nga, nung break niya, pumunta siya dito, 'di ba? So, first round 'yon. Tapos yung pagka-uwi niya, pumunta dito. Yun yung second round nga. Tapos minadali pa ako. Buti nakaidlip ako nun nung nagtatrabaho pa siya. So, yun yung ano ko na experience. Meron din talagang mga babae talaga na malibog din talaga na ang habol lang sa lalaki is SEX. Lalo na dito sa Western country. Nakakatanggap na ako niyan simula na pag-apa ko dito sa bansa na to. May mga babae talaga na sneaky. Minsan kakatukin ka pa talaga sa kwarto. Tapos magbibigay ng burger. Hint na yon, pag hindi mo na-gets yung ganun, mahina pa kasi yung utak ko dati kasi binabase ko yung move ng babae sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas medyo indirect kasi, 'di ba? Eh, dito sa West is parang hint na pala yun yung pagbibigay nilang pagkain tsaka concern. Hindi ko nagigets yun dati talaga eh. As in, kinatok pa talaga ako ng ano, na binigyan ako ng burger. Tapos, after a week, kinatok na naman yung kwarto ko. Tapos, sabay, nanghingi ng ano, ng tasty kasi nagugutom daw siya. So, parang, alam mo na yung mga palusot na ganun na pagka dapat ginawan mo na ng move. Kasi nga, natatanggap ko kasi yung mga ganyan since bata pa ako. So, hindi ako nagbibigay ng meaning sa mga ganyan din. Pero, yun nga, gets na rin talaga yun na nag-move na sila. Ibig sabihin, i-grab mo na yung opportunity. Kasi, private time mo yun eh. Tapos, kinato ka niya, nistorbo ka niya para lang ano. Tapos, saktong gabi pa. Mga 10:30 ata yun. Ganun. So, minsan kasi yung babae, ano eh, nasusukat nila yung mga player talaga na lalaki na magets mo talaga. Ibig sabihin, pag nagbigay sila ng hint is, kailangan gets mo na yung ano, gagawin mo. So, medyo late ko lang din yan nalalaman kasi nga, conceited nga ako dahil natatanggap ko yan ng college. Yung mga ganyan, yakap-yakap, kiss. So, parang, tsaka hindi rin ako yung parang uhaw na uhaw din talaga sa SEX din talaga. Kasi pwede ka naman mag-masturbate eh. Mag-masturbate ka lang, magkaka-post nut clarity ka na, ayaw mo na, di ba? Kasi yung SEX sa babae tsaka masturbation is iisa lang din yan. Ang goal lang dyan magpalabas. Everyday ako naggaganon, di ba? Nagpapalabas. So,
So parang balewala na sa'yo yung mismong actual na ano. Tsaka sa age ko na rin pala, 'di ba sinabi ko na sa yan, at certain body count, at certain age is tingin mo sa lahat sa mga babae is for sexual pleasure na lang. Ganon din yung sa babaeng side din. At certain age at body count nila is tingin nila sa lalaki talaga is for financial security na lang, beta box provider. Which is yung past 25 nga. Yun yung sinabi ko, epiphany pace nila, 'di ba? 25. Kay Rolo, 28 eh. Sa akin, 25 yan. Lalo na sa Pilipinas, marami na rin dyan nagkaka-epiphany ng 24 pa lang eh. Kasi nga, maaga silang nagpapataas ng body count yung mga babae dyan. Mga 17 pa lang. Minsan nga, below 18 pa eh, di ba? Yung mga Gen Z ngayon. So, maagang epiphany pace ng babae. Lalo na yung mga naging single mother ng below 18 pa lang. Single mother na. Epiphany na. Matik pagka prime age na babae na naging single mother, epiphany pace na yan. Ibig sabihin kasi na epiphany pace, survival na yung iniisip talaga na ano, priority na. Yun lang naman yung epiphany pace eh, survival na eh. Kasi meron tayong ano eh, fantasy, 'di ba? Lalaki at babae may fantasy yan. Ibig sabihin yung romanticism na ano, na brainwashing din na lipunan. Meron naman talaga mga ganyan, lalo na yung mga hindi salat sa socio-economic, 'di ba? Yung mga fantasy na makikita sa movie, telenovela, ganyan. Pero kung may katiting ka ng spark, ibig sabihin yung wisdom or spirit na sinasabi ko is balewala yung brainwashing eh. Kasi biruin mo, may mga subscriber ako dito na 21 pa lang eh. Nakikita na nila yung mga hinaharap eh. Kahit na mga brainwashing nga, di ba? Kasi hindi naman tatalab yung brainwashing kung may ginagamit mo talaga yung utak mo eh. Ibig sabihin, seeker ka talaga, yung meron ka talagang espiritu. Nangingibabaw yung espiritu mo kumpara dun sa carnal base mo, which is yung program ng realidad na to, material realm. Kasi yung spirit kasi yun yung mata na sinasawa ng kawalan, 'di ba? Syempre, kita nun lahat, 'di ba? Dahil kawalan. So yun yung sinasabi ko na ano, may mga tao talaga na nangingibabaw yung spirito nila. Ibig sabihin yung utak wisdom na nakikita nila yung nangyayari talaga na kahit may brainwashing is hindi uubra yan. Parang ako dati, 'di ba? Kwento ko na sa inyo yan, 21 pa lang talaga nakita ko na yung hinaharap na ano. Hindi pa nga bukas third eye ko nun dahil 31 lang nabuksan yung third eye ko, 'di ba? O yung enlightenment na sinasabi ko. Which is survival din talaga pinaka-importante, 21 pa lang. Actually, yung mga subscriber ko dito 21, 'di ba? Alam nila talaga yung priority, survival din talaga. So, yung itong mga age bracket na to ng mga babae. Ang kagandahan lang kasi dito sa mga to, sa Western culture is honest sila. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na ang dami talaga mga mapaglaro tsaka sinungaling. Di ba nga manggagancho nga yung mga Pilipino, di ba? Sa mga airport, sa jeep, kung saan saan na ano, manggagancho talaga. Kaya umiiwas yung mga foreigner pumunta ng Pilipinas dahil may reputasyon tayo na manggagancho, manloloko. Actually, nakapunta nga ako ng Cebu, tangina. Biruin mo, lit-lit ng city, tapos tuturo ka kung saan saan, ililigaw ko eh. Ang gagancho talaga yung ano, mga Pilipino. Dito hindi eh, upfront sila eh. Pag ayaw nila sa'yo, re-reject ka talaga nila. O hindi ka na talaga nila papansinin. E diyan kasi sa Pilipinas, gagawin ka pa emotional tampon, gagawin ka pang kung ano, attention, biglang magugulat ka lang, magme-message babae, tapos sabay, kukwento-kwentuhan ka lang, ganyan. Dito kasi hindi na ganun. Mahalaga kasi yung oras dito, upfront sila talaga. Kaya talaga yung pakay nila talaga dito is, kinukuha nila, tapos aalis na sila. Parang 'di ba yun, kwento ko yung mga naging ka-FWB ko dito. I-stay lang sila ng 30 minutes, isang oras, ganyan, tapos aalis na. Hindi mo na sila papalisin, sila na mismo aalis eh. Kasi marami ding nangyayari sa buhay nila eh. Pumaparty pa yan.
Tapos, ewan ko kung ano-anong ginagawa pa yun. Baka nanonood pa yun ng K-drama. Yung Korean kong katrabaho, nakita ko nanonood ng K-drama. May fantasy rin yun eh. Pero yun nga yung may boyfriend na hindi pinapahit, 'di ba? Pero madali ko lang talaga yun. Kung trip niya ako, yung phenotype ko, madali ko yun. Tingnan. Kasi yung sexual attraction, base talaga yan sa looks eh. Kasama na dyan yung packable mo na katawan. Iba naman yung romanticism, yan yung mga kwentuhan. As best friend yan eh. Yan yung categorization ng babae. Tingin niya sa'yo yung pang long term, mahalaga sa kanya yung non-sexual attention mo. Kasama na dyan yung financial security, serbisyo mo, hatid sundo, tagalaba, tagasampay, tagaayos ng mga nasisirang gadget or electronics, or tubero ka, or karpintero. Yan yung non-sexual attention na mahalaga sa babae. Tsaka yung protection and provision. Meron namang iba naman talaga na ginagamit lang talaga nila is for pleasure lang, sexual pleasure. So yung pag-aakala ng karamihang lalaki na hindi mahilig sa SEX yung babae is nagkakamali sila dyan. Pareho lang din yan ng lalaki. Pero sa babae kasi nakabase dun sa menstrual cycle nila, 'di ba? Ovulation period. Tsaka doon sa sexual attraction nila, which is naglilin towards lang dun sa may 20% na may upper hand sa looks, o yung tinatawag nilang select. Malalaman mo na select ka is kung kahit sang lugar ka magpunta is napapatingin yung tao sa'yo. Alam ko may sub 5 din na ganyan napapatingin kasi nga sub 5, 'di ba? So both extreme 'yan, pero obvious naman kung 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 sub 5 yung mukha, 'di ba? Tsaka sa talagang may itsura. Mapapatingin din talaga. Kasi kung normie lang, wala yan, invisible yan. Medyo mahirap pa nga katayuan ng normie kasi magpo-prove pa yan talaga eh. Yung maniligaw, manguto-uto. Kasi invisible yan. Kailangan ng pick-up line. Yung tinatawag nilang game. Pero social media age na kasi ngayon, internet age na eh. Di na ubra na talaga yung mga game na yan. Kasi alam na ng babae na lahat na lalaki kesyo mapapangit pa yan average or pogi is SEX lang din yung habol. Kaya nga sa mga FB page, looking for hookup, looking for threesome, lalaki hanap namin, pogi dapat. Na pagka hindi pogi, auto pass. Yun ang sinasabi nila ngayon. Tsaka yun nga, mauuso na yung mga date pro na yan na Tsaka yun din, di ba, ni-refuse ko yung yung alok niya na hatian ko siya ng Uber, ibubuk ng Uber, ni-refuse ko. Kasi sub 5 siya. Subconscious yun eh. Yung treatment kasi. Tapos sasabihin nila bad boy, ganun. Hindi, subconscious kasi yung treatment talaga eh. Hindi mo maiiwasan yan. Parang mapapaisip ako, bakit ako magagastos dito eh? Natira ko na siya kaninang hapon. Kasi yung pangalawa nga, 'di ba, yung round 2 sa gabi. I-stay daw siya ng Sabi ko, reschedule na lang. Talagang morning siya. Pinilit niya talaga. Pinilit niya talaga. Pinersa niya. Pero medyo may pagka-weirdo rin yun, yung babae na yun. Tsaka honest siya kagaya ko. Yun yung paniniwala ko talaga eh. Ma-attract mo yung kaugali mo talaga. Kaya usually mga na-attract kong babae, mga ganyan. Yun talagang ako yung dominante. Kasi nga, passive yun sa akin eh. So talagang, tsaka sub 5 sila eh. Yun kasi yun, kaya naman passive. Sub 5 lang gagawa ng ganun, yung binabato talaga nila yung sarili nila eh. Sa mga may itsura. Tsaka, alam niya rin yung katayuan na matanda na ako, 38 na ako. Na So, yun nga. Yun lang na napansin ko dito sa na may mga babae rin talaga na na SEX lang din, nahabol din talaga sa lalaki. Yan yung mga promiscuous, di ba? Tsaka yun din, sasama ko na rin yung mga ma-attract mo is yung kagaya mo lang din. Kasi yan eh, vibe yan eh.
parang yung meron akong katrabaho na kahit na crush ko siya, tapos pagka nag-uusap kami, parang may tension, yung parang may friction. Sa vibe yun eh, naniniwala ako na ganun. Yung parang naiilang. Hindi yun sa'yo eh, pinaparamdam sa'yo yun, lalo na sa akin wala naman akong identity. Para akong si Clororo Lucifer eh. Kasi nga, di ba sinabi ko, wala talaga akong identity kasi hindi ako namimili talaga ng mga ano eh, ng mga magiging kaibigan or mga nagiging babae. Hindi talaga ako namimili kung sino yung may gusto sa akin. Tsaka sinesense ko yung vibe. Actually, parang namimili na rin yun. Kasi nga, may vibe talaga eh. Na pag nararamdaman ko talaga na atong tao na to problema to in the future. Tapos titingnan ko yung pattern yung pinagagawa nila. Tapos yung pinag-uusapan nila. Kung ano ba yung mga pinag-uusapan nila. Tapos doon ko binabase yung judgment ko. Tsaka yung facial expression nila. Tsaka yung openness, receptiveness ng body language nila. Kung open ba sila, nagtatakip ba sila ng dibdib, nakaharap ba sila sa akin. Tapos tinitingnan ko rin yung fidgeting nila. Relax ba sila or talagang yun yung mga tinitingnan ko. So, kahit na binanggit ko na yun sa FWB ko nakatrabaho, alam ko kasi i-spill niya yun sa mga ka-age bracket niya. So, ganun pa rin eh. May tension pa rin. Although, naging open yung mga puti. Ewan ko kung anong problema sa puti. Bakit ganun? Naiilang talaga ako sa kanila. May halo na sigurong ano yan eh. Yung parang masculine na yung vibe na inaano talaga nila. Hindi naman submissive, yung parang receptive ganun. Basta nakakailang siya. Actually, kahit nga yung mga kapwa nilang puting lalaki is napaka-formal nila. Parang robot talaga. Parang robot. Formal, punctual, ganyan. Hindi lang man magjo-joke. Hindi kagaya sa Pilipino. O yung may mga kulay talaga na balat is merong halong biruan tsaka palagayan ng loob. Sa mga puting culture is talaga seryoso talaga sila. Parang robot talaga. Parang although open na sila dahil nga may naka-ons nga ako nakatrabaho tsaka ka-age bracket nila. Pero may something na parang ano talaga eh, parang basta hindi mo ma-explain yung vibe talaga eh. Kaya hindi ko dinadirect approach eh. Hindi ko dinadirect kasi nga may chance talaga na mapasama ka pa or ano. Yung Korean palagay loob ko dun. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung nasa race ba yan, Asiano or ano. Basta yung vibe din talaga, inaano ko yan eh. Tsaka hinahayaan ko na lang din yung fate. Kasi may mga timing din yan. Yung parang lahat ng mga nangyayari dito is predetermined na. According lang yan sa timing. Parang timing. Kuwari yung babae. Kagaya, babae galing sa break. O yung babae, taglibog. Nakatagpo ng kagaya mo. Is mahihit mo rin talaga yan. Timing lang din yun. Tsaka yung fate na sinasabi ko na meron kang mga bagay talaga na makokontrol. Is the rest is hindi mo na talaga kayang kontrolin kasi nga individualistic nga tayo, 'di ba? May sarili-sarili tayong utak. Hindi mo naman maiisip. Although majority naman ng tao is carnal based yung utak nila, which is predictable, pero yun nga passive aggressive kasi karamihan biglang magbabago yung mood, 'di ba? Kasi nga yan nga yung mga tinatawag nating ugaling hayop, 'di ba? Blue pill mindset. Maraming taong ganyan eh, yung passive aggressive. Kaya nga ano eh, hindi na ako nagsasalita gaano eh, bihira na lang. Kasi sayang sa oras. Tas the more na magsasalita ka na marami, imi-misinterpret nila yan. Kasi alam mo yung hindi naman enlightened yung mind ng tao. Tsaka hindi malawak mag-isip or open-minded is nagbibigay yan ng meaning sa bawat sinasabi mo or yung mga kilos mo. Which is, ayaw nila tingnan na ganun lang talaga yung ginawa mo. Ganun lang din yung sinabi mo. Kaya nga weirdo sa kanila to yung pagdadirect approach. Kasi nga,
Wala 'to sa programming nila, tsaka yung utak talaga ng tao is ano talaga, nag-a-attach ng mga meaning base dun sa mga brainwashing, tsaka mga nakagawian nila, culture, yung mga ganyan, religious beliefs, mga ganyan. Tsaka yung mga natutunan sa eskwelahan, kaibigan, or mga nakikilala nila along the way. So, nagbibigay ng mga judgment yan. Sa enlightened mind, wala ka naman judgment. Ginagawa mo lang yung ginagawa mo kasi may purpose. Ibig sabihin ng purpose na yun is base talaga dun sa ano, yung function talaga na ano. Kagaya ng exercise. Ano ba function ng exercise? Siyempre, para maging healthy ka. Tsaka ma-retain mo yung strength mo in the long run pag tumanda ka. Yun lang naman yun. Yung iba sasabihin, ito yung exercise, papapugi. Yun yung judgment na sinasabi ko. Tapos presentable at malinis. Gusto mo lang naman maging feel good tapos irespeto ko ng ibang tao. Sasabihin na ng mga ibang may pinupormahan ka, no? Yun yung mga utak ng mga tanga eh. Yung mga nakakabwisit. Kaya mas maganda wag na magsalita talaga eh. Tumahimik ka na lang talaga. Or minsan okay ka na lang na okay. Ganun lang ginagawa ko dito eh. Tapos ma-attract mo na ng mga tao is kagaya mo lang din talaga. Kagaya nito. As in, itong mga nakaka-ons ko, tsaka FWB, maghahiwalay man kami ng landas, walang samaan to ng loob. Kasi nga kaugali ko sila eh. Pareho ko sila ng ng frequency. Open-minded. Hindi kagaya nung ibang mga talaga na nagkakasamaan ng loob, tapos sabay may mga judgment talaga. So, paano? Hindi lang yung lalaki ang mahilig sa SEX, babae rin. Habol din nila yung SEX, pero sa mangilan-ngilan lang talaga. Yung mga pinipili lang talaga nila, depende sa phenotype na trip nila. So, paano yun lang siguro, peace.